Father, we thank you for this afternoon. We honor you, Lord God. We welcome your presence, Lord God, in this place. Salamat po, Panginoon Diyos, sa malayang pagsamba na amin pong naranasan mula sa inyo, Panginoon Diyos, sa hapon po na ito. Lord, we invite you here. Patuloy niyo po, Panginoong Diyos, na i-prepare yung puso, yung isip, yung katawan ng bawat isa po sa amin to receive your word, and let your word transform us, and let your word change us, let your word strengthen us, enlighten us, Panginoong Diyos, sa hapon po na ito, Lord God. Sa inyo po namin tinataas, ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pasasalamat sa pangalan ng aming pong Panginoong Yesus. Amen. Sige po, tuloy po natin yung palakpak sa atin pong Panginoong Diyos. And we can now all sit. Okay, so habang yung iba ay naghahanap ng bakanteng mauupuan, so I'd like to welcome everyone this afternoon. Welcome to our sons and daughters worship. So if this is your first time, kahit mainit, pero gusto namin i-welcome kayo na very warm, no? So, and we're glad to see everyone and new faces sa hapon po na ito sa atin pong pagsamba sa atin pong Panginoon Diyos. Pwede bang palakpakan natin si Lord sa hapon po na ito? And this week, sino dito yung gumraduate this week? Or bukas pa yung iba? Or Tuesday, no, bago mag-Holy Week. Yung mga umattend ng recognition kahapon, meron ba ditong na-awardan, no, nakatanggap ng medal, ng ribbon, ng mga academic awards na binibigay po sa atin ng mga teachers natin. No? So iba naka-receive ng with honor, iba naman with highest honor. No? So meron ba ditong mga nakatanggap ng with honor and highest honor? Pwede bang tumayo? Sige, huwag kayong mahiya. Ino-honor din namin kayo. Ayan, sige. Yung iba, mukhang your honor lang, pero ayan. No, with honor or the highest honor. Sige, pwede bang palakpakan natin yung mga estudyante, no, na talagang nagsikap, no? So, feeling ko may mga award din kayo sa mga sa leader ninyo. Okay, so pwede na kayong maupo. So, congratulations, no? Also sa inyong mga magulang, no, na kasabay ninyong umakyat din ng stage at tumanggap ng mga awards ninyo. So, purihin ang Panginoon doon po sa patuloy na ginagawa ng Lord sa bawat isa po sa atin. Yung recognition natin is also God's recognition. No? So, yung kung paano ina-award tayo dito, ay ganun din, binibigyan din natin ng award and honor yung atin pong Panginoong Diyos. Okay? Kaya lang tanong ko doon sa mga nagkaroon ng honor, deserve nyo ba? O sino dito yung nanghihinayang 1 point na lang, kasama ka na sana sa honor list, no? Sayang, no? Pero bawi kayo sa next school year, no? Pero meron ba ditong mag-moving up, no? From grade 10 tapos magi-grade 11, may mga school na ba kayong papag-aaralan? No, iba naman from senior high school tapos move up naman to college naman, no? So we hope and pray for the best, no, sa bawat isa sa inyo para maging successful kayo sa inyong buhay. Okay? Sino dito sa hapon na to excited to learn something new? No? So, I'm sure yung iba kanina umattend na ng 9 a.m. worship natin or 6:30 a.m. worship natin. But the same topic yung pag-uusapan po natin. So, this afternoon, we will be talking about walking in integrity. Na pwede ba nating sabihin sabay-sabay, integrity? Okay, so sa atin pong buhay, no, kapag sinabi nating pag tayo ay namumuhay sa atin pong pananampalataya, we live by faith, it means we are also walking in integrity. No, so faith is not sin. No, hindi natin siya nakikita. So wala kang nakikita, and so as integrity. No, so wala kang nakikita sa iyong ginagawa, walang nakakita sa iyong ginagawa. Pero ikaw ay nananatili doon sa iyong pananampalataya sa Panginoong Diyos. No, so, walking integrity, isa ito sa
unang mahalagang binabago ng Lord sa bawat isa sa atin, no, mula noong tinanggap natin siya sa ating puso bilang Lord and Savior ng ating buhay. And when our hearts are transformed, our mind renewed, and our lives are changed to live by faith, no, lagi nitong kadikit yung pamumuhay natin in integrity. No, so, anong mangyayari sa pananampalataya natin if we will not walk in integrity? No, so alam niyo po yung mangyayari, masisira at masisira yung ating pananampalataya at magkakaroon ng lamat yung ating relationship sa ating Panginoong Diyos until we learn to walk in integrity. Kasi hindi mo naman pwedeng lokohin si Lord eh. Na-try mo na bang dayain si Lord? No, yung cell leader mo, pwede mong dayain, nag-devotion ka kunyari, pero totoo niyan, wala naman talaga. Pero si Lord, hindi mo siya pwedeng dayain. And your growth in your relationship with God, hindi mo siya pwedeng shortcutin. No, kasi if you don't walk in integrity, wala ding growth yung pananampalataya mo sa Panginoong Diyos. So, ano ba ang ibig sabihin ng integrity kung gayon? No, so ang integrity, ito sa mga bagay na magdadala para tapat tayong makapaglingkod at makalakad, nakasama natin yung ating Panginoong Diyos sa atin pong buhay. Okay? So are you ready with your notes, no, sa ating pag-uusapan ngayon? So what is integrity? So integrity first is the quality of being honest, no, tapat ka, and having a strong moral attributes. Diba meron kayong narinig na yung tao na yan, he is a man of integrity. Hindi mo yan maisasama sa kalokohan. Hindi mo yan masasama, hindi mo yan maturuan ng kadayaan. Because he is a man of integrity. No, so being a man of integrity, hindi ka basta-basta no, madadamay sa anumang kalokohan na naiisip ng ibang tao. Number 2, integrity means the state of being whole and undivided. No, buo, kompleto. No, so hindi nahahati, hindi ka salawahan, wala kang kinikilingan. No, you measure both sides. No, so hindi kayo pwedeng dito ka lang sa side na to, tapos yung kabilang side hindi mo sila kampe. So yung isang taong may integridad, patas siya palagi. No, wala siyang kinikilingan. No, wala siyang pinoprotektahan. No, so talagang tinatayo niya yung pagiging a man of integrity. And then lastly, he is being fair. No, transparent siya. No, wala siyang tinatago. No, lahat, bulgar sa kanyang buhay. At kung may sisilipin ka sa kanyang buhay, wala ka ring maiipipinta sa kanya. No? Nakikita niyo ba yung sarili niyo? Kayo ba yung ganon? O kapag inungkat yung mga private items o anumang bagay sa buhay mo, mahihiya ka ng malaman ng ibang tao. No? So, with that, if we are not a man of integrity, yan yung goal natin this afternoon. No, we want to leave this place, no, magiging man of integrity tayo. And then real and accountable with words and action. No, hindi siya yung para bang may isasang salita. No, yung hindi yung parang pag may sinabi siya ngayon, tapos hindi niya naman niya tinototohanan. 'Di ba? Meron tayong mga ganong kaibigan, 'di ba? Parang walang isang salita. No? Wala nga isang salita, pero ang dami namang sinasabi. At wala rin nasusunod dun sa kanyang mga sinasabi. Okay? So a person of integrity is someone whose words, whose actions, whose values are all lined up. No? Why? Because they live in honestly, consistently, and faithfully. So mamaya, isa-isahin ko yung nakalagay dyan. Even when no one is watching. No, so ito yung isang magandang tingnan natin if we are a man of integrity. So who are you when nobody is watching you? No? Who are you when you are alone in your room? Who are you when you are not with your friends? Who are you when you are not with your family? No? Sino magkakaroon ng lakas ng loob na, ay, ganito ako. Kung ano makikita mo sa church, Kuya Glenn, ganun din yung makikita mo sa akin. Pagdating doon sa school, pagdating doon sa trabaho ko, o pag-uwi ko ng loob ng bahay namin, the same ako. Meron bang ganun dito? No? So, paano ka nagsasalita as a Christian? No? Paano yung mga wordings mo? Sa church ba, sobrang galang mo? Sobrang bait mo, sobrang ingat na ingat ka sa pananalita mo, tapos pag nasa kaibigan mo na ikaw, ayoko na lang magsalita. No, parang hindi na natin ma-identify, no. Minsan ang hirap aminin.
No? Na minsan iba tayo sa ibang tao, iba rin tayo doon sa iba. No? So hindi tayo man of integrity kung gayon. No? So paano ka kumilos? No? Pirmis ka ba doon sa values mo na pinaniniwalaan mo sa buhay? Or ikaw ba ay isang taong kung ano yung yayakagin ka lang na gumawa ng ganito, hindi mo na iniisip kung masama ba yan o mabuti, no, makakatulugod ba yan o makakatulong ba yun sa'yo o hindi. Basta ano ka lang, sinusunod mo lang kung ano yung gustong i-influence sa'yo ng ibang tao. No? So, in Titus chapter 2, verse 7 to 8, this is one of the letter of Paul, no, sa ilan sa kanyang mga disciples. And si Titus, sila Timothy, ilan sa mga young leaders ng church. And isa sa mga sulat niya, sabi niya sa Titus chapter 2, verse 7 to 8, in everything, set them an example by doing what is good. In your teaching, show integrity, seriousness, and soundness of speech that cannot be condemned, so that those who oppose you may be ashamed because they have nothing bad to say about us or about you. No, so ang taong walang established na integrity, parang laging ano siya. Yung may mga kaibigan ba kayong kahit seryoso siya pero nakakatawa pa din? 'Di ba may ganun ba kayong kaibigan? No, kasi bakit? Parang sa buong buhay niyo magkakasama kayo, tapos bigla kang sineryoso. Tapos yung parang laging pag nagkikita kayo, puro joke time, puro harot-harot lang, puro ano lang, pangbubuli lang. Tapos bigla ang naging seryoso siya, tapos tinginan kayo, hindi nga. 'Di ba? Totoo ba yung sinasabi mo? No? So, 'di ba? Pag wala kang integrity, no, pag wala kang na-establish na integrity sa buhay mo, kahit gaano ka kaseryoso, at minsan kahit umiyak ka na, para sa kanila, nakakatawa ka pa rin. No, kasi bakit? Ganun yung pagkakakilala nila sa iyo eh. At ganun mo, pinakilala ang sarili mo sa kanila. No, kaya kailangan, bawiin mo. No, baguhin natin kung ano yung tingin ng ibang tao sa bawat isa po sa atin. No, so saan tayo gusto ng Lord na mag-set ng halimbawa? In everything. No, pwede bang sabihin mo sa katabi mo, in everything mag-set ka ng example. No, hindi lang yung kapag ini-invite mo ako sa church, nagiging mabait ka. No, kasi ini-invite mo ako, pero pagka magkakasama tayo sa labas, Diyos ko po, 'di ba? Parang nagiging iba yung pagkatao mo. No, so in everything, let us set an example. No, so ang tanong ko sa bawat isa, are you a good example sa kaibigan mo? No, diyan sa katabi mo, magandang halimbawa ka ba sa kanya? No, I'm sure magandang halimbawa siya kasi nandito ka ngayon eh. No, dinadala ka niya sa Panginoon. So pwede bang palakpakan mo yung katabi mo na nag-invite sa'yo kasi set an example sa'yo. No, kahit noong umpisa, hindi ka naniniwalang nag-church talaga yan. No? Pero di ba, syempre tayo naman ay binabago at binabago ng Lord. Wala namang perpekto sa atin. No, so paunti-unti may nakikita na pagbabago yung mga tao sa paligid po natin. No, so set an example, show integrity, seriousness. No, yung hindi ka sigurado sa kung ano yung gusto mong i-establish talaga sa buhay mo. No? Kasi unang-una anak ka ng Lord. No, and you know na meron pananampalataya na inilagay ang Panginoong Diyos sa bawat isa po sa atin. So we are now carrying the word of God in our life. No, so I want to teach you this afternoon 3 things that make us people of integrity. Okay, 3 bagay that will make us people of integrity. Number 1, ano yung kailangan nating ayusin? Our character. Pwede nating basahin ulit. Okay, yung atin pong character, yung taong, yung loob natin, no, taong humuhubog sa loob natin, the strength, no, of our character. No, so meron ba ditong parang wala nang ka-flaws sa kanyang buhay? Perfect. Meron ba? No? So all of us are flawed beings. No, that's the point number 1 natin in our character. That's the reality. No, yung bawat isa po sa atin, meron pong depekto. No, meron pong kapintasan ang bawat isa po sa atin. Agree?
No? So lahat po tayo merong kapintasan po sa bawat isa po sa atin. And minsan, we are afraid. No, we are ashamed na malaman ng iba yung mga failures and yung mga mistakes po natin. No, sino dito yung tinanong, oh, kamusta? Ano nangyari sa'yo? Okay lang. No, pero ang totoo niyan, he failed. No, she made mistakes. Pero yung tinatry natin na pagaanin, no, parang ayaw natin na kumprontahin o sabihin yung katotohanan na hindi, nag-failed ako. Nagkaroon ako ng mistakes. No? So, we are afraid sa mga failures and mistakes po natin. Kaya nade-develop sa atin yung pagiging dishonest natin. No, kapag tinanong ka, sabihin mo kung ano yung totoo. No? Kung may problema, kung nagkamali ka, mas maganda aminin natin yung katotohanan. No? So, kasi natatakot tayo na i-admit yung mga kapalpakan natin eh. No, actually, hindi lang yun yung kinakatakutan natin. No, takot tayo na maiba yung tingin ng ibang tao sa atin. No? Kasi 'di ba lalo na kung ikaw yung tao na kilala ka nila na sobrang galing mo talaga. No? Never ka pang nag-fail. No, parang buong yung track ng buhay mo, lahat 'yun panalo, lahat 'yun matataas, lahat 'yun may reward. Pero magkaroon ka ng lamat. No, so minsan ang hirap i-admit sa atin. So natututo tayo maging dishonest. No? And ang totoo niyan, ayaw lang natin na mabago ang tingin ng ibang tao sa atin. No? So all of us are flawed beings. And letter B, and living in honesty, humility and dependency to God is what will shape our character. No? So ano yung huhubog sa ating pagkatao? No? When you live honestly, when you live in humility and total dependency sa atin pong Panginoong Diyos. And with that, no, binabalik tayo ng Panginoon dun sa original design niya sa bawat isa po sa atin. Dahil anak tayo ng Lord. No? Minsang pumalpak ka, minsang nagkasala ka, minsang may lamat ng failure sa buhay mo, pero hindi buong pagkatao mo. No? Maaring sa isang beses nagkamali ka, pero yung di buong buhay mo, kapalpakan na. No, you are not totally na mistake. No, isang beses lang 'yan. No, na pagkakamali. But it's part ng paghuhubog ng Panginoon sa atin. 'Di ba? Kaya yung mga failures, mga mistakes sa buhay natin, may tinuturo ang Panginoon sa bawat isa po sa atin. Letter C. Meron pong mga things that display yung strength ng atin pong character. Number 1, yung atin pong honesty. No, so a man of integrity, no, tapat siya. No? He always tell the truth. No, even when it's inconvenient or might get them in trouble. No, naranasan niyo yung gano'n, na naipit ka sa sitwasyon na dahil alam mo yung katotohanan, hindi mo mapipigilan yung bibig mo na magsalita eh. No, kasi bakit alam mo yun eh. No, so you will always tell the truth. No, kahit minsan aabot ka doon sa punto na magkakaroon ng trouble yung buhay mo. No, marami, 'di ba? Lalo pag sa loob ng eskwelahan, 'di ba? Pag nagsumbong ka, na-imagine niyo ba minsan halimbawa exam. Tapos aalis saglit yung teacher. 'Di ba? Nakipipicture out niyo na. Pag alis ng teacher, ano gagawin ng mga classmates mo? Ha? Kokopyahan na yan. Ano sagot mo sa ganito? Ano kulang mo sa ganyan? No, tama ba tong sagot ko? So dun pa lang sa loob ng eskwelahan, natututo tayong maging dishonest. No? Natututo tayong mandaya. No? Doon pa lang nasisira na kaagad yung integrity natin. No? Parang, di ba? Imagine mo, nagkamit ka ng with highest honor pa, pero alam ng buong klase, ikaw yung pinakamagaling mangopya. Proud ka ba? 'Di ba? Yung parang lahat ng mga classmate mo nagka-award, pinalakpakan, no, tuwang-tuwa. Pero nung ikaw na, nagtayuan pa tapos nagbusay, boo. Kasi hindi sila naniniwala, hindi sila believe sa iyo eh. Kasi bakit? Nakuha mo lang yung award na yon na nandaya ka lang. No? So, nahirap. No, kapag gano'n yung nakasanayan po natin. So, they don't twist
the facts, no, to benefit themselves. No, an honest person consistently strives to be truthful, transparent. No, hindi ka nanloloko. No, isang halimbawa, sa book of 1 Samuel chapter 12, verse 3 to 4, the time na Samuel before stepping down bilang judge. And, di ba, sa atin, di ba kapag gaganyan, tapos na yung term nito. Tapos speech o magtatanong, di ba, ano ba yung nagawa nitong tao na to? And syempre, magiging proud ka kung ano yung mga nagawa mo sa buong termino mo. And si Samuel, bago siya nag-step down, sabi niya doon sa verse 12, chapter 12, 3 to 4, here I stand, sabi niya, testify against me in the presence of the Lord and His anointed, whose ox I have taken, whose donkey have I taken, whom have I cheated, whom have I oppressed, from whose hand have I accepted a bribe to make me shut my eyes. If I have done any of these things, I will make it right, sabi niya. But doon sabi sa verse 4, sabi ng mga tao, you have not cheated or oppressed us. No, they replied, you have not taken anything from anyone's hand. No, malinis yung buong termino ng kanyang pagiging judge. Hindi tumanggap ng mga under the table na transaction. Hindi na padala sa mga suhol. 'Di ba? So hindi siya pumayag, no? Kaya nung nagsalita siya, nandun yung kanyang kumpiyansa. No, kasi 'di ba, parang kung ikaw alam mo may nagawa kang mali, nakakatakot, nakakahiyang magsalita. Kasi 'di ba baka may magsisigaw from the crowd, no, kung ano yung mga kapalpakan o kapalyahan na nagawa natin. So, let honesty be constantly on your lips. No, yung pagiging honest. No, let it be constant on your lips. Number 2, kailangan natin ng consistency. Now, first is honesty. Number 2, consistency. So you don't live a double life. No? Meron ba ditong may dalawang pagkatao? No? So we are not living a double life. No? So isa lang yung pagkatao natin. So kung sino ka na nakikita namin dito sa loob ng simbahan, I hope so that you are the same person when you go home. No, that you are also the same person when you go to school, when you go to your office. 'Di ba? Sa mga nagkatrabaho, especially yung mga naka-work from home. 'Di ba? I'm sure may mga nag-work dito na sa bahay. Nasa-challenge din yung natin yung pagiging man of integrity natin . Di ba? Kasi siyempre, ina-expect nila, kaharap nito laptop, kaharap nito computer. Pero saan ka? Nasa higaan, natutulog. No? You're not working. No? So, isa yun sa mga challenge isa po sa atin. Kaya kailangan yung consistency. No? So, hindi yung you are one person here on every Sunday and another person the rest of the week. No, hindi pwedeng magkaiba o dalawa yung pagkatao mo. In Proverbs chapter 11 verse 3, sabi po dito, the integrity of the upright guides them. No, ang tuntulin ng matuwid ay katapatan. So when you walk in integrity and in God's truth, you are letting God to guide you. No, inaalaw mo si Lord na gabayan ka niya, na i-guide ka niya. So you are staying in His protection. And that is something you don't want to live without. No? So be honest with God. No, be honest with yourself. No? Minsan sabi nga nila, ang pagtanggap ng katotohanan ay masakit. Tama? Pero makakatulong ba sa'yo? Makakapagpabago ba ng buhay mo? No? So magandang tanggapin natin. If may nakikita si Lord, if may nakikita yung ibang tao, that there's something wrong sa atin, no, i-allow natin si Lord na magpa-correct tayo, no, para mabago ng Lord yung buhay po natin. No, kaya whatever the Lord is teaching you every Sunday, every cell group natin, no, every time na nakakapakinig po tayo ng Word of God, ang layunin po natin doon, ma-apply po natin sa buhay po natin. No?
pakisabi nga doon sa katabi mong parang patulog na, i-apply mo. No? Yung iba parang paano na konting segundo na lang, yung diwa wala na dito. No? So pakitapik-tapik na lang yung katabi. No, baka kung saan na makarating yan. No, so sabi apply. No, i-apply po natin sa atin pong buhay. In your life, dalhin mo ito sa bahay, dalhin mo ito sa school, sa trabaho, no, hindi lang pang church yung mga natututunan po natin. No, so consistency is the key. Huwag mong hayaan na maputol yung momentum, no, yung mga ginagawa ng Lord sa buhay mo. Huwag mong sirain yung integridad mo sa mga simpleng binabato sa'yo. Huwag mong patulan. No? Hayaan mo sila. No? Magsasawa din yan. So, huwag mong hayaan na masira yung integridad mo. Number 3. Number 1 is honesty. Number 2, consistency. Number 3, you are a man of your word. No, so you keep your promises. No, tumutupad ka sa mga pangako mo. No? May sinasabi din sa Bible na kapag nangako ka, tuparin mo, let your yes be yes, let your no be no. No, so meron ba dito na kapag nagsabi, sa dami ng sinabi, walang natupad sa kanyang pinangako. No? So actually, minsan pagka-promises, tinatandaan talaga yan eh. Yung sabi mo kanina, ganito, ganyan. Ba't di mo naman sinunod? Di ba? Sabi mo, magbabago ka na. No? Sabi mo, mag-devotion ka na. Sabi mo sa Lord, hindi ka na uulit. Di ba? So maraming mga promises na napapako. No? Dahil sa nasisira yung integridad po ng bawat isa po sa atin. No? So, you are a man of your word. You don't take promises and saying something very lightly to be ignored. No? So, hindi ka nambobola lang. No? Hindi ka nambobola lang. No, you are earnest, totoo ka. And you mean what you say. You do what they say. No, if you commit, you follow through. Even sometimes, it will cost you. No? So, ginagawa mo siya. No, especially sa mga, di ba, sa mga nagkatrabaho, may mga nag-work po ba dito? Pag nag-commit tayo sa boss natin, boss, tatapusin ko po yan EOD. No, end of shift natin, end of the day. Tatapusin ko yan. Kaya lang, tinapos mo siya, tinend mo siya kinabukasan, natapos mo nga, pero hindi mo naman siya natapos doon sa kung ano yung pinag-usapan ninyo. No? So kung ano yung kinumit mo, sundan mo. No? Gawin mo. No? You are a man of your word. Alam niyo po doon sa Psalms chapter 15, verse 4, sabi po doon, kuhain ko po yung sa Tagalog version, ang itinakwil ng Diyos ay di pinapakisimahan. Mga takot kay Yahweh, kanyang pinaparangalan. And yung naka-highlight po dyan, sa pangakong binibitawan, siya'y laging tapat. Ano man ang mangyari, salita'y tinutupad. No? So who keeps an oath even when it hurts and does not change their minds. No? So be a man of your word. No? So wag mong sirain 'yon. Kung may mga iba dito na parang sirang-sira ka na sa mga kaibigan mo sa ibang tao, it's time for you, no, na ibalik mo 'yon. Yung integridad mo, no, na minsang nawala po sa atin. And then lastly, humility and accountability. No, so a person of integrity does not pretend to be perfect. No? If you're a person of integrity, hindi ka nagpapanggap na perpekto ka. But when you mess up, no, you own it. Inaako mo. Mali ko to. No? And you ask also for forgiveness. And you try to make it right. No? Yung nagsusumikap ka na iayos yung kung ano man yung naging pagkakamali mo. No, that is being a man of integrity. No? Humility and accountability. Inaako mo. No, hindi mo siya ipinapasa sa iba. Sila kasi ganito ganyan eh. No, kaya nagawa ko to kasi napilitan lang ako eh. 'Di ba na parang kinukutsa ako eh. Kailangan kong sundin yung gusto nila. No? So humility and accountability.
No, so umamin tayo sa Lord, no, lalo na sa mga, pag may mga pagkakataon na huling-huli na tayo ni Lord, kapag nagkakamali tayo. No, so harapin natin, Lord, nagkamali po ako. Lord, nagkasala po ako. Lord, hindi ko napigilan yung sarili ko. Na-tempt ako, nagkasala ako. Lord, baguhin mo ako. No, so akuin natin kung ano man yung naging pagkakamali po natin. Huwag natin ipasa sa iba. Okay po? Number 2, aside from our character, no, ang gusto rin pong ayusin ng Lord sa atin is yung our conviction. No? Nako-convict din ba kayo kapag may mga nagagawa kayong mali? Sa buhay, gaano kalakas yung conviction ninyo from 1 to 10? Pagka 1, delikado ka na. No? Pagka 9, 7, 8, 9, o kaya pa yan. No? So, patungkol po dun sa atin convictions. No? So, di ba, marami tayong mga whys, no, doon sa buhay po natin. Di ba? Yung mga whys na to, ito yung dahilan sa lahat ng ginagawa mo. No, ito yung convictions mo. Ito yung motivation mo. No, yung napakadaming why sa buhay mo. No, why you do what you do. No, why I'm doing this. No? So, ito yung conviction natin. Conviction is a deeply held belief or certainly about your faith in the Lord and in everything, especially about what is right, true, or worth standing for. No? So, sa bahagi po ng convictions are developed when we are rooted in Christ. No? Pwede ba basahin natin ang sabay-sabay? The count of 3. 1, 2, 3. Convictions are developed. Okay. Kapag may lalim tayo sa relasyon natin sa Lord, mas malalim din yung convictions natin. No? So, dinadala tayo para ilaban yung matuwid na pamumuhay. And for us to be rooted in Christ, it means dapat rooted ka din sa word niya. No? To be rooted in Christ, you should be rooted in His word. No, may lalim ka at patuloy na lumalalim yung unawa mo sa kanyang salita. And because you are now rooted in Christ and to His word, your convictions to something bad or wrong mas lalong tumitindi. No? Kaya every time na nakakapag-commit po tayo ng kasalanan, yung nandun ka agad sa loob, sa puso mo na ang lakas ka agad ng conviction mo. And especially yung mga, ako nung naranasan ko to, nung galing ako ng encounter. Di ba? Yung mga nakapag-encounter dito, di ba? Siyempre, pagkalabas mo ng EGR, sobrang high na high ka kay Lord. Tapos suddenly, no, may times na mukhang may mali kang nagawa, no? Alala ko nung tayo na inis na inis ako sa sarili ko, sobrang grabe yung iyak ko sa Lord. Lord, ayoko naman gawin yun, Lord. Pero nagawa ko. So ganun kataas yung conviction mo sa Lord na kapag nakakagawa ka ng mali, nararamdaman mo kaagad yung sobrang pagsisisi sa loob mo kung bakit nagawa mo yung kasalanan na yon. Pero kapag nakakagawa ka ng mali, tapos hindi ka na nakakaramdam ng conviction, abay kapatid, delikado ka na. No? Maaring yung ginagawa mong mali ngayon, walang nakakahuli sa'yo. Walang nakakakita ng ginagawa mo. Na pwede bang ganon? Kaya minsan, di ba, mas lalong tumitindi yung conviction natin kapag may nakahuli sa atin. Di ba, nahihiya tayo eh. Di ba? Pero, it's too dangerous no, sa atin bilang anak ng Lord na kapag nawala na yung conviction natin sa buhay, na kapag nagkakasala ka, parang wala na lang sa'yo. No? Tapos uulit ka na kaagad. Ilang oras lang o next day umuulit ka na naman ulit sa pagkakamali mo. So nakakatakot yun. No, kapag nangyari yun sa buhay po natin. No? So, huwag kang masanay. No, baka mawala ka sa Lord. No, baka anytime mawala ka, no, sa Lord. No, kaya balik ka lang kaagad sa word. No? Para maging rooted ka in Christ, kailangan meron kang salita ng Diyos sa buhay mo. No, so paano ka magkakaroon ng word of God? Anong kailangan gawin? You should do your devotion. No, magbasa ka ng Bible araw-araw. No, para mas lalong umigting, no, tumibay, lumalim, no, yung relationship natin sa Lord at therefore yung ating conviction. Number 2,
our conviction also develop, no? Lumalalim at tumatatag sa patuloy nating pagsunod. No, so in Matthew chapter 7 verse 24, anyone who hears this word of mine and puts them into practice is like a wise man. No, kailan ka lang nagiging wise na tao? When your words you hear, pinuput mo into practice. No? So hindi mo lang siya, yung parang narinig mo ngayon, minsan sobrang convicted ka, no, sising-sisi ka, pero minsan ang totoo niya nangyayari, naging emotional ka lang. Di ba? Kadalasan ganun ang nangyayari sa atin. No? Walang problema kung naiiyak talaga tayo kasi ganun ang conviction minsan sa atin. Pero yung conviction without yung leading sa'yo na pagbabago sa buhay mo, hanggang dun lang yon. No, emotion mo lang yon. No? Kaya kailangan patuloy na lumalalim at tumatatag yung ating pagsunod sa atin pong Panginoong Diyos. You put into practice. No? I-apply mo sa buhay mo lahat ng mga natututunan mo dito. Lahat ng tinuturo sa'yo, dito sa church, sa cell group nyo, no? Pinuput natin into practice sa buhay natin. Kaya each time you obey God, especially when it's hard, yung conviction natin grows deeper. No? And our obedience, ito yung nagre-reinforce natin on what we are believing in. No, kahit minsan mahirap, pero dahil naniniwala tayo, sumusunod tayo. Okay? Yung mga small steps of obedience, nagbi-build po ito ng strong spiritual backbone. No? Yung mga maliliit na pagsunod natin, nagbi-build ito no, ng strong spiritual backbones. Kaya, mga kapatid, no, yung conviction natin, no, aside from our character, no, yung convictions natin, no, palakasin natin, no, patatagin natin. And then letter C, convictions are also refined by testing. Okay? Yung conviction natin, pinupuro siya, at idinadaan tayo ng Panginoong Diyos sa iba't ibang mga pagsubok sa buhay natin. No, nire-refine niya by testing. No, sa James chapter 1 verse 3, the testing of your faith produces perseverance. No, so because you know that the testing of your faith produces perseverance. So, God uses yung mga challenges to strengthen our conviction. No, kaya dinadaan tayo ng Lord sa mga maraming mga pagsubok sa buhay natin para ma-strengthen yung conviction po natin. No, palakasin yung ating pananalig. And when your faith is tested, no, paano? Through doubt, pressure. No, alam nyo kapag nape-pressure tayo, nakakagawa tayo ng hindi maganda. No? Di ba kapag minsan di ba pag nape-pressure, no, naku kailangang matapos na 'yan. No, mamadaliin ko na. No, dadayain ko na hindi naman makikita. Di ba kapag nape-pressure tayo, no? Kasi nag-cram ka na eh. No, pine-pressure ka. No, kaya lang kapag nape-pressure, doon yung nagiging dahilan kung bakit tayo nasisira yung integrity po natin. Saan pa? No, sa mga suffering. No, ang hirap naman ito. No, may mas madali naman dyan eh. Di ba, minsan namimili tayo. No, mas kaya ko to, ito na lang yung gagawin ko. Hindi naman nila malalaman na ito yung pinili ko, ito yung ginawa ko eh. No, kaya lang, hindi nga malalaman ng iba, pero merong nakakaalam sa taas. No, yung Lord. No, alam niya yung mga maling nagagawa natin. No, so you are given a chance to decide what you really believe. No, kapag may mga testing sa buhay po natin. No, so convictions no, are refined by testing. Alam niyo po, after nung gumraduate ako ng college, yun yung time na sobrang patok na patok yung call center job sa Pilipinas. No, ngayon kasi kahit saan, di ba, ang mga BPO companies, mga sa Makati lang, sa Alabang, sa BGC, sa Taguig. Di ba ngayon, kahit dito sa Cavite, sa Cebu, Davao, napakadaming mga BPO company. And yun yung time na yun, nung bago akong gumraduate, sabi ko gusto ko munang magtrabaho sa ganitong, field ng work. Kaya lang, nung time na yun, napakataas ng standard. No, ang hirap-hirap mag-apply nung mga panahon na yon. No, ngayon, kahit nga senior high school,
pwede ka nang pwede ka nang mag-apply sa mga sa mga ganong kumpanya. No, dati sa panahon namin kailangan college graduate ka talaga. No, at least second year, nakatungtong ka ng second year college and up para para makapag-apply ka or qualified ka doon sa trabaho na 'yon. So, alam ko sa sarili ko na hindi ako magaling mag-English. No, kasi 'di ba pag call center kailangan fluent ka magsalita ng Ingles. No? So, challenging talaga 'yon. Sabi ko, shucks, hindi ako magaling sa isip ko, kaya ko. Pero pag nagsasalita na ako, nauutal-utal na ako. Sino yung ganon? Di ba yung kaya mo naman di ba ang fluent mo nga sa isip mo, sa utak mo, pero pag nagsalita ka na, pag nadala ka na ng kaba mo, wala ka nang masabi. Kaya nung time na yon, nauso din yung mga libreng training. No, kaya doon sa may bandang Bacoor, ngayon parang STI Bacoor na siya ngayon, meron doong training dati na parang finishing course for call center agent. So nag-enroll ako doon for 3 months. Sabi ko, kailangan ko to para ma-build yung yung kumpiyansa ko pag nag-apply ako, tsaka para maiayos din yung mga baliko-baliko kong Ingles. No? So, after 3 months ng training namin, nakapasa kami. Tapos yung training school, hinanapan nila kami ng mga company. So parang lahat kaming mga trainees doon, isa-isa kami, may mga phone interview, no? So ang dami naming in-applyan doon. So meron isang company na in-applyan ko doon. Madali lang yung initial interview kasi phone interview siya. No, kasi sa phone interview, pwede mong basahin yung script mo eh. Di ba? Pag kayo ba nag-a-apply, di ba may mga script din tayong piniprepare kung pag ganito yung tanong, ito yung sagot ko. Di ba? Makaraniwang tanong, how do you see yourself 5 years from now? Why you choose us? Why this company? Mga ganyan. Tapos why you leave your, kung fresh graduate ka, di ba? Tell me something about yourself. What are your strengths and weaknesses? No? So lahat yun, sinulat ko yun. So, doon sa initial interview na yon, parang ang galing-galing ko kasi lahat, binabasa ko lang yung Tapos nakapasa ako doon sa na yon. So among doon sa amin, parang 30 kami doon na trainees, 3 lang yata kami nakapasa. No, kasi ang kinukuha lang din nila, yung sound mo din, yung boses mo din sa telepono. No, so nung pumunta na kami ngayon sa Makati, so since nakapasa kami sa phone interview, so pina-proceed na kami doon sa next step ng process nung hiring company na yon. So nung pumunta kami doon, nung pumasok ako doon sa room na yon, parang walang tao talaga, walang katao-tao. 3 kami pumasok doon, tapos kanya-kanya, hindi kami tabi-tabi nung kasama ko sa ibang sa ibang area siya. Tapos hinihintay ko na merong mag-accommodate sa amin. Pero wala after mga ilang minutes. Tapos maya-maya, yung telepono, nagri-ring na siya. So since nagri-ring siya, nakita ko, naramdaman ko yung mga kasama ko, sinagot na rin na. So sinagot ko din. Tapos in-instructionan nila ako. Get daw yung isang kasi may folder doon na kulay green sa harap ko, nakatiklop pa siya. So instruction, sunod ko naman yung instruction. Tapos sabi niya, sige, buksan mo na yan. Pero English yun na. Hindi ko lang kayang i-translate ngayon. No, so buksan daw, tapos basahin mula sa paragraph na to hanggang dito. So binasa ko. Talagang lahat ng pagtupi ng dila, ginandahan ko talaga yung pagpo-pronounce bawat word. Sabi ko, kasi kailangan makapasa ako dito. Kaya lang, after kong mabasa, wala akong naintindihan. Kasi ginandahan ko lang yung basa. Pero walang naiwan sa sa isip ko. Tapos after kong nabasa, sabi nung nasa telepono, okay, i-close mo na ngayon yung folder. Tapos ang sunod niya, tanong niya sa akin, magsalita daw ako, mag-comment daw ako, mag-reflect daw ako doon sa may paragraph number 2. Sabi ko, shucks, wala akong naalala. And alam nyo, na-tempt akong magbukas nung folder na yon. Tapos, hindi nakasagot ako. Pero, nung pagtingala ko doon sa Kisame, shock, sabi ko may CCTV. So, ibig sabihin, kita nila yung ginagawa ko. Nag-cheat ako. No? So, after nun, mukhang akala ko, pero alam ko sa sarili ko, hindi na ako pasa. Pero may one word doon na sinabi yung nag-i-interview sa akin. Alam mo yung word na too good to be true?
Nung sinabi niya yun sa akin, nagets ko na. Nag-cheat ako. No? So alam niyo po, mula nung time na yon, natuto ako, no? And then talagang hanggat maaari yung mga script ko, minemorize ko siya. Tapos nung na-memorize ko na siya, pero hindi ko naman actually talaga lahat na-memorize, may mga pointers lang. So tinabi ko na siya. Pero alam niyo yung consequence sa akin, no, natagalan ako maghanap ng trabaho. No? Kasi parang nasanay ako na meron akong kopya, na meron akong tinitingnan. So sabi ko, nasira yung integrity ko dahil doon sa na yon. No? So alam nyo, minsan, di ba, natatempt tayong gumawa ng mali kapag nape-pressure tayo. No? It is easy for us to lose our integrity when we are pressured. No? Kapag nasa ganun tayong matinding sitwasyon. No? Kaya, parang sabi ko, sobrang lamig doon sa room na yon, pero yung loob ko, pawis na pawis ako at hiyang-hiya ako. Hindi dahil sa ginawa ko, hindi hiyang-hiya ako sa Lord. No, kasi yun yung time na sa church, sa leader na ako noon After kong gumraduate ng college, sa leader na ako doon. Tapos nahiya ako sa Lord. Sabi ko, Lord, hindi ko na uulitin yon. No? Pero nagturo yon sa akin ng napakagandang na hanggang ngayon, hindi ko makalimutan yung na yon, yung karanasan ko na yon habang nag-a-apply ako, naghahanap ako ng trabaho. No, so yung conviction natin. No? Kaya lang hindi natin kailangang maranasan yung mga ganong nakakahiyang sitwasyon sa buhay natin para i-develop yung integrity natin. No? Even through the life of other people. No? Natututo tayo doon sa mga karanasan ng ibang tao. No? Pero hindi end ng buhay mo kapag napahiya ka, ha? No, kailangan may matututo ka lang. No, na hindi ka pwedeng laging meron kang, 'di ba sa school, hindi mo laging classmate yung katabi mo na nagpapakopya sa'yo. Gets? No? Pag naghanap ka na ng trabaho, iba-iba na kayo ng direction yan. So wala nang tutulong sa'yo para makapasa ka sa interview. No, kaya kailangan mo ngayon pa lang matuto ka. No? At i-stand mo yung pananampalataya mo sa Panginoong Diyos even no one is watching you. No, last, our courage. Number 1 is our character. Number 2 is our conviction. Number 3 is our courage, yung kabuuan ng loob po natin. No, so mahalaga ang kabuuan ng loob natin para magkaroon po tayo ng integrity because being a people of integrity, we do not just go with the flow. No, we need courage to stand even at times alone and not with the crowd. No, so kailangan mo ng ganun Kailangan mo ng tapang. No, kailangan mong manindigan. No, kailangan mo ng courage. No, to speak and to say no. No, wag mong hayaan na masisira yung integrity mo. Simpleng yes mo lang actually, pwedeng masira yung integrity mo. No, so under our courage, they're willing to do right thing. Even no one else, no, kahit wala kahit walang gumagawa na nakasabay mo, na you're willing to do the right thing. Kaya alam nyo po, ang integrity, it is often means standing out, not fitting in. No? Integrity often means standing out. No? Dahil sa pag-iingat mo ng sarili mo, ng integrity mo, akala mo na pag-iiwanan ka. Pero alam nyo, ang totoo, mas nag-i-stand out ka. No? Mas lumalamang ka doon sa iba. No, kasi di ba akala natin, pag tayo lang yung gumagawa ng tama, akala natin tayo yung mali at tayo yung kawawa. Di ba? Pero hindi natin alam, no, every time that we do or we set our integrity and keep our integrity, nag-i-stand out tayo. No? Kaya hindi pwedeng sige gawin ko na to, basta makapag-fit in lang ako sa inyo. Di ba? Lalo sa mga kabataan, no? Sige, kung lahat ng tropa mo nagvi-vape, sige magvi-vape na rin ako. Kasi ako na lang yung walang walang hinihipak Di ba? Lahat may may chimenea sa ulo Di ba? Lahat may pausok. No, ikaw na lang yung wala. No? So kaya kailangan natin na magbukod ng sarili natin. No, wag mo hayaan na basta lang dahil sa gusto mo maka-fit in ka doon sa tropa mo, kailangan kung ano yung maling ginagawa nila, gagawin ko na rin.
No? Sa trabaho, pwede rin nangyayari yan. No? Sa amin, actually sa trabaho namin, may mga ganong issue din. No, naranasan din namin yan. May mga grupo na laging nagrereklamo, may mga katrabaho ka na laging merong ebas sa boss nyo. Di ba? Ang daming comment sa boss nyo. Kaya lang may one time sabi ko nga sa kanila, kaya lang sabi ko, kayo ba? Bilang empleyado, magagaling din ba kayo? No, sa lahat ba ng bagay magaling kayo? So kung nakikitaan natin ng hindi mahusay, itong boss natin sa area na to, tayo din sa sarili natin, we are not perfect. No? Kaya lang minsan kasi pwedeng mangyari sa iyo na na dahil sa lahat majority ginagawa yung mali. No, kumpulan lahat. So minsan tayo din susunod din tayo. Sasabay din tayo. No? So wag natin hayaan, wag tayong maki-fit in. Nasabi ng Romans, di ba, do not conform to the pattern of this world. Bumukod ka. No? Wag mong sirain yung credibility mo. So integrity is also about credibility. No, yung integridad mo. No, kaya di ba kasi sabi ko sa inyo minsan kanina, kaya tingin mo kapag may sinasabi ka ng seryoso ka, bakit parang walang nakikinig sa'yo? Alam niyo kung bakit? Kasi sinira mo na yung tingin ng ibang tao sa'yo eh. Kaka-fit in mo sa kanila, sa vibes nila. Di ba? Ganun ang gusto natin ngayon. Kailangan same vibes tayo, same tayo ng utak, na may mga ganun pang sinasabi. Kaya lang hindi laging ganun, mga kapatid. No, hindi laging ganun. Pwede kang mapahamak kapag ganun ka lagi. Kapag nakikifit in ka lang palagi. Pero ang challenge ko sa bawat isa sa inyo, no, if we keep our integrity, I'll tell you, mag-i-stand out kayo. No? Kahit walang nakakakita sa'yo, magsha-shine ka, sa totoo lang. And hindi ikaw yung gagawa nun. No? Sa mga nagtatrabaho, mararanasan din natin yan. No, yung akala natin walang nakakakita. No, ako yan po lagi ako sa akin, sa sarili ko, kasi naka-work from home ako. Twice a month lang ako pumupunta ng office. No, so walang boss na nakatingin sa akin sa loob ng 8 oras na nagtatrabaho ako. No, pero ang prayer ko sa Lord palagi, I'll make sure na bago ako magbaba nitong laptop ko, mag-close ng laptop ko, tapos ko lahat ng trabaho ko. At hindi siya yung na-send mo yung output mo tomorrow. Di ba? Hindi ka pa tapos sabihin mo, sobrang sipag ko nga, early nga, nag-submit na ako, kaya lang kahapon yun eh. No? So, let us all have courage, no? To stand out. No? To step up. No? Wag natin gayahin yung ginagawa ng karamihan. Isang halimbawa ko po, dun sa Daniel chapter 3, merong magkakatropa. No? Si Shadrach, si Meshach, si Abednego. No, ang ganda ng mga pangalan, no? Si Shadrach, si Meshach, and Abednego. And in Daniel chapter 3, si Haring Nebuchadnezzar, nagpagawa siya ng rebulto. At inutos niya na nung nagawa na yung rebulto na yun, kasi parang nakaganon yung itsura ng rebulto eh. Nagawa sa ginto. No, so nung tinayo na yun, tapos sabi ni Haring Nebuchadnezzar, no, every time na marinig nyo yung tunog ng tambuli, ng plauta, ng lira, ng sitar, o ng alpa, anumang instrumento, kailangan lahat lumuhod. Lahat kailangang sasamba doon sa rebulto na yon. Pero alam nyo, merong magtotropa na hindi sumunod doon sa utos ni Haring Nebuchadnezzar. And alam nyo, doon sa Daniel chapter 3, 16-18, sabi dito, in verse 16, Shadrach, Meshach, and Abednego replied to him, King Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter. No, lakas ng loob nila, no, na magsalita ng ganon sa hari. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it, and He will deliver us from your majesty's hand. 18. But even if He does not, we want you to know, Your Majesty, that we will not serve your God or worship the image of gold that you have set up.
No? So, ang tibay ng kanilang paninindigan. No? Na kahit ano man yung parusa, that they are willing. No? Alam niyo yung ngayon pa nga lang sobrang init eh. Di ba? Pero imagine ninyo na naka-high yung microwave. Tapos, ba, sunog talaga. No, ang sobrang ganun kainit yung pugon na yun na pinagawa ni Haring Nebuchadnezzar. And alam nyo, nung dinadala, dahil sa nagalit si Haring Nebuchadnezzar, lalong nainis, lalong nagalit. At alam nyo, ginawa ni Haring Nebuchadnezzar, tinalian ngayon sila, tapos inilaglag doon sa doon sa pugon na yon. And alam nyo, kahit yung nagdala sa kanila, nasunog. No, ganun siya sobrang init. At sabi, sa tindi rin na galit ni Haring Nebuchadnezzar, sabi niya, taasan niyo pa yung lakasan niyo pa yung apoy. No? Pero alam niyo, walang nangyari doon sa tatlo. At nung nakita niya, yung anino nung tatlo, parang naging 4. No? At nakita ni Haring Nebuchadnezzar yung kaluwalhatian ng Lord. That the God na pinaglilingkuran nito ni Shadrach, Meshach at Abednego, yung nagligtas sa kanila. And alam nyo nangyari? Dahil sa mangha ni Haring Nebuchadnezzar, pinalabas sila. Sabi nga, ni kahit balahibo, di ba pag nasunog, ito balahibo mo, sunog talaga yan eh. Ni kahit amoy daw ng sunog, hindi amoy sa kanila. No, ganun sila kapinortektahan ng Panginoong Diyos. No? Kaya alam nyo, if tayo, panindigan lang natin yung truth. No, hindi tayo pababayaan ng Panginoong Diyos. No, panindigan natin kung ano yung values natin. No, kung ano yung pananampalataya natin, panindigan natin. Huwag natin basta-basta hayaan yung ibang tao. Di ba? Especially for how many years ka na sa church? Ilang years ka na sa Lord, tapos basta-basta nagka-jowa ka lang na hindi believer, na wala ka na kay Lord. Di ba? Pwedeng mangyari yun eh. Nagkaroon ka ng magandang trabaho. Di ba? Nawala ka lang kay Lord. No, so let us keep yung ating yung integrity natin, i-maintain natin yung integrity ng buhay po natin. No, sa harapan ng Diyos, sa harapan ng mga tao. No, panatilihin po natin yung integrity ng buhay po natin. So, diba, we are all afraid of criticism. We are all afraid. Yung nabanggit din ni Pastor Gino kanina, di ba, sa especially sa social media. No, every time that you post something, hindi mo mapipigilang merong magsasalita either against sa'yo or either maganda doon sa pinost mo. Tama? Kaya nga, every time you post in social media, kailangan handa ka rin doon sa kung anong pwedeng sabihin ng ibang tao sa'yo. Yung story mo, yung mga notes mo, di ba, yung mga post mo, di ba, unless na lang hinaid mo yan sa mga taong basher mo. Di ba? Ay, ito, yung makitang kasi laging basher sa akin yan eh. Di ba? So, iingatan natin yung sarili natin. No? Especially sa atin, no, mga sa leaders, no, ginagamit ka ng Lord, tapos hindi mo iniingatan yung sarili mo. Di ba? Nag-OV ka, nag-win ka ng mga tao, tapos i-add mo sa Facebook yung mga na-win mo. Tapos nakita nila yung yung feed mo, puro makamundo. Di ba? Maniniwala ba sila sa tinuturo mo? Di ba? Yung integrity mo ba? No, maipapakilala mo ba talaga yung Lord sa buhay mo kung ganun ang makikita sa buhay mo? I'm not saying na maaring yung iba doon, mga old post pa yon, hindi pa ako nakakilala sa Lord, Kuya Glenn. Di ba? Yung mga ka-jejemon ko noon, mga nangyayari sa akin noon. Mga drama sa buhay ko, yung mga pag-i-emote ko, dati pa yon. No, pero let us all take care of ourselves. No, ingatan po natin yung ating testimony. No? And let us stand sa truth. No, wag mong hayaan na masira ng ibang tao o ng ibang bagay sa buhay natin yung integrity po natin. So, let us all develop our integrity because the strength of our faith relies on it. No, so anong pwedeng mangyari kapag hindi na-develop yung integrity po natin? Ano yung pwedeng mangyari? Mag-on and off yung atin pong pananampalataya sa Lord. Di ba? Minsan yung pa-on and off ka sa faith mo. Actually, mahirap din magpatotoo sa ibang tao na, alam mo ako,
nawala din ako. Pero ang Lord, mabuti ang Lord. Nagpapatawad ang Lord, and so tayo din. Pero but for the sake of our good reputation and testimony sa ibang tao, no? Pag-ingatan natin yung ating sarili. No, kasi hindi na lang to para sa atin eh. It's also for other people na makilala nila sa Lord dahil sa buhay mo. Because you are walking in integrity. No, so wag mong hayaan na mag-on and off yung pananampalataya mo. And if you are not walking faithfully with the Lord, then dun pa lang yung proof na mahina at madaling matalo yung ating pamumuhay. No, so I will end in this illustration sa life ni King David, ni Haring David. David is also a man of integrity. It is his integrity, no, yung steadfast spirit na unang binigay ng Lord sa kanya, na-lose niya, nawala niya. Kailan nangyari yon? So, nagsunod-sunod yung maraming kasalanang nagawa si David sa kanyang buhay. Nag-start doon sa isa lang, nangalo niya siya, sinipingan niya yung hindi naman niya asawa, doon nag-start lahat. Kaya lang, akala niya, walang nakakaalam ng ginawa niya. No, kaya mga kapatid, akala natin walang nakakaalam sa maling ginagawa natin. Pero alam niyo po, sa sobrang pagmamahal ng Panginoon kay David, he used the life of Prophet Nathan to confront him na meron siyang nagawa, na akala niya walang nakakaalam ng kanyang ginawa. No, nakakatakot siya, no? Nakala natin yung parang one day meron taong lalapit sa'yo. Pinapunta ako ng Lord sa'yo. May pinapasabi si Lord na ito yung ginawa mo. Tapos mamumula ka siguro, kala mo walang nakakaalam ng ginagawa mo. No? So, padali ng padali na, alam nyo, yung pag-uumpisa natin sa isang kasalanan, di ba, doon nga nawawala yung conviction natin, paunti-unti. At nagiging padali ng padali sa atin na gawin yung iba pang mga kasalanan. No? Nagpapanggap ka na ngayon. And also, you are also lying to yourself. No? Nagkukunwari ka na sa sarili mo. Ang pakita mo sa ibang tao, okay ka pa. No, nakikita pa naman ako sa loob ng church eh. No, maaring iba nga sa atin dito, sumasama ka pa nga sa mga conquest eh. No? Pero, if God knows, no, yung mga hidden sa life natin. And then maybe this afternoon, na isa din sa kalooban ng Panginoong Diyos. Kasi gusto ng Lord mailinis talaga yung buhay natin eh. And to become a man of integrity. No, so, that you are also lying to yourself, lying to other people. No, okay ka pa sa Lord. Yung parang, kasi wala namang nakakaalam eh. For David, he doesn't know maybe na may nakakaalam. Kasi lahat ng kawal niya nandoon sa conquest. Di ba? Lumalaban, pero siya naiwan sa templo. May ginawa siyang mali. No? So, ay ginawa ng Panginoon sa kanya, no, ginamit niya si Propeta Nathan to confront him para sabihin sa kanya yung ipinapasabi ng Panginoong Diyos. Doon sa verse 9, 2 Samuel chapter 12 verse 9, "Why did you despise the word of the Lord by doing what is evil in his eyes? You struck down Uriah the Hittite with a sword and took his wife to be your own. You killed him and the sword of the Ammonites. Now, therefore, the sword will never depart from your house because you despised me and took the wife, no, of Uriah the Hittite to be your own." And then sa verse 11, this is what the Lord says, "Out of your household I am going to bring calamity on you. Before your every eyes, I will take your wives and give them to one who is close to you. And he will sleep with you, your wives, in broad daylight." 12, you did it in secret, but I will do these things in broad daylight before all Israel. Di ba? Nakakatakot. No? Kaya wag na natin hintayin na kumprontahin ka ng Lord. Kung this afternoon, God is already, it seems that confronting you, confronting your sin. Ito yung unang step, no, para
build, no, for us to walk in integrity is to become honest in front of God. Lord, nagkamali ako. Lord, may mga pinagbibigyan ako sa sarili ko ngayon. Mga dating buhay ko, Lord, na nagagawa ko na uli. Kasi gusto ng Lord ayusin yung buhay po natin eh. Ayaw ng Lord na sumusunod tayo sa Kanya, papagamit tayo ng buhay natin sa Kanya, but there's something, no, in our life that we are doing secretly. Kaya alam nyo minsan, why is it that parang most of us, or ilan sa atin, why is it parang walang result yung ministry natin? Why is it there's nothing parang yung progress sa ating pananampalataya sa Lord? Because there are a lot of things that you are doing in your private life na hindi mo pa nasusurrender sa Panginoong Diyos. Kasi magaling ka lang sa public life mo eh. No? Kompleto ka, kunyari sa devotion mo. But who are you when you are alone with God? Who are you kapag nasa loob ka lang ng kwarto mo? Anong ginagawa mo? Diba? Kasi doon tayo tina-challenge ng Lord eh. And kung paano natin binibuild, iniingatan yung sarili natin, even, diba, hindi ka pwedeng, kailangan, ingat na ingat ako sa harapan ng mga kapatid ko sa loob ng church. Pero pagdating sa labas, bahala na. No, yung mga wordings natin, yung pagkikilos natin. Kaya di ba may mga taong hindi naniniwala sa atin? Bakit? Kasi iba yung pinapakita natin. No? Kaya this afternoon, mga kapatid, I am really encouraging everyone, if the Lord is confronting you with your sins, and if you really want to walk in integrity, because living a life, no, yung ating pong pananampalataya sa ating pong Panginoong Diyos, we need to walk in integrity. No? Huwag tayong mga magagaling lang pagdating sa loob ng simbahan. Huwag lang tayong parang pagpapakita ang tao dito kasi maaring nakikita tayo sa loob, dito sa stage, may mga bahagi tayo, umaring mga cell leader tayo, umaring anuman yung ginagawa natin. No? Hindi nabibuild, no, yung integrity natin by just sharing yung mga Bible verse sa mga story mo. Hindi ka nagiging godly lang dahil sa mga ganon. No? Ang kailangan, may konting godly, pero maraming mga memes na kalokohan. Maraming memes na mga kabastusan. Pero may konting godly pa rin. Pero ang totoo niyan, hindi nabibuild yung integrity mo. No, kahit sabihin mo, pinaghahalo, hindi pwedeng paghaluin. No? Hindi pwedeng pagsamahin yon. You have to stick with your values, with your core values. No, pagdating sa pinaniniwalaan mo at yung pag-iingat ng Lord sa buhay mo, because God will do amazing things sa life mo that when you speak the word of God boldly to other people, maniniwala sila sa Diyos mo. Pero kung hindi mo iniingatan sarili mo, hindi sila maniniwala sa Diyos na sinishare mo sa kanila. No? Kaya alam nyo, the people will be attracted sa Lord kapag ang nag-share sa kanila ay a man of integrity. No, walang butas, no, walang hole in his life na masasabing may ginto ka eh. No, although wala namang perpekto sa atin dito. No, kaya inaayos tayo ng atin pong Panginoong Diyos. And this afternoon, alam niyo po, when Prophet Nathan confronted David, kaya hanga ako kay David kasi hindi siya nagtanggol ng sarili niya. No? And inako niya yung pagkakamali niya. No? Doon sa verse 13, 2 Samuel chapter 12 verse 13, then David said to Nathan, sabi niya, I have sinned against the Lord. Then sabi ni Nathan sa kanya, the Lord has taken away your sin. You are not going to die. No, yun lang mga kapatid, maging honest ka lang. Although minsan totoo lang, kapag kinonfront tayo, ang tendency kasi natin ipagtanggol ang sarili natin eh. No, bakit ikaw ba? Wala kang mali? Di ba? Kino-correct mo ako, bakit ikaw ba wala kang mali? Walang kamalian. No, kaya lang, let us admit. No, totoo, minsan yung mga nagko-confront sa atin may mali. Pero, how would you know that that person, no, nilid ng Lord to speak sa'yo para mabago yung buhay mo? No? Ako, personally, marami din mga confrontation akong natanggap sa buhay ko. Simula nung nakakilala ako sa Lord. Iba-ibang edad. No, may mga married people, may mga young people, no, may mga ka-age, mga kapwa sa leader, also confronting me. No? Pero nagpapasalamat ako sa Lord because those correction, no, tinake ko siya
as constructive. No, kasi alam ko may binabago si Lord sa akin. And nagpapasalamat ako that God uses the life of people around me to correct me. Kasi minsan maaring hindi ko nakikita sa sarili ko eh. No, kaya lang magiging honest lang tayo. At magpasalamat, kapatid, salamat kasi kinorek mo ako. No, totoo, masakit 'yon. Kapag kinonfront tayo, masakit 'yon. Pero let us all admit and be honest that we really made mistake sa buhay po natin. And alam nyo, and with that genuine heart, repentant heart ni David, dito ngayon, yung sikat na Psalms chapter 51 verses 10 to 12. And pwedeng maging prayer din natin to this afternoon. No? And this passage could also be our prayer of confession today. Alam niyo po sabi doon in verse 10, sabi ni David, nung nagkasala siya, Lord, create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. Alam niyo po, if you're a man of integrity, hindi ka papayag na yung minsang pagkakamali mo, sisirain yung buong pagkatao mo. No? Kaya kay David, anong unang ni-request niya sa Lord? Lord, i-renew mo po. No, ibalik mo ako doon. Magkaroon ako ng pure heart. And then, ano sabi niya sa verse 12? Lord, restore to me the joy of my salvation, the joy of your salvation, and grant me a willing spirit to sustain me. No? Sino dito sa hapon po na ito na amen? Sa harapan ng Lord, Lord, I committed sin against you. I made a lot of mistakes na hindi alam ng sa leader ko, hindi alam ng magulang ko, walang ibang nakakaalam, o maring konti lang yung nakakaalam. And let us admit sa harapan ng Panginoon just this afternoon, and maging prayer din po natin ito. Now, can we also take this moment, na mga kapatid, to just really itong passage po na ito, maging prayer of confession natin. No? Ano yun natin? Ipag-pray natin. Kung parang matagal ka ng Christian, parang hindi ka na nasisiyahan sa Lord, parang hindi ka na excited, alam nyo ang totoo niyan, ang nawawala sa atin, yung kasiyahan ng kaligtasan na tinanggap natin mula sa Lord. Alam nyo, napakasaya. No? Sa isang buhay ng isang tao na alam niyang ligtas siya. At wala siyang pangamba, kahit ngayon man mamatay ako, alam ko kung saan ako pupunta. May langit kasing naghihintay sa akin. And do not allow that single mistake sa life mo mag-remove ng salvation na tinanggap mo mula sa Panginoong Diyos. No, so, the earnest request ni David sa Lord is to restore him sa integrity at muling tapat na maglingkod kasama ang Lord. No, kaya, Can I invite everyone to stand up? And i-flash natin itong Psalms 51 verse 10 to 12. And kung sa life din po natin, don't look at yung katabi ninyo. No, lahat tayo may mga bagay sa buhay natin na mali, no, pagkukulang, kasalanan sa harapan ng Lord. But I want you to take this moment and to read this passage that as if this is also your prayer of confession sa Lord. Now, can we read itong verses na to in Psalms chapter 51 verse 10 to 12? Sabay-sabay po nating basahin. And ano po natin, as if ito yung prayer po natin of confession sa Lord. Ang pinakamahalaga po dyan, alam niyo po, ma-restore tayo ng Panginoong Diyos. And that after this worship this afternoon, may goal tayo. I want to walk in integrity. Okay? Can we read loudly? And see if ito yung prayer natin sa Panginoong Diyos. I-request natin sa Panginoon, Lord, kailangan ko to. Gusto ko rin po ito, Lord. Itong prayer ni David, Lord, ito yung kailangan ko ngayon sa buhay ko. Hindi ako papayag, Lord, na mawala yung kaligtasan ko. Mawala yung kasiyahan, yung joy, of your salvation. Okay? Can we read it? Together?
Na at the count of 3, na basahin po natin. Okay, 1, 2, 3. Create in me a pure heart. Sige po, isa pa, lakasan po natin. 1, 2, 3. Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Isa pa po. 1, 2, 3. Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. One more time. Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Now, so in our conclusion, walking in integrity does not mean that you are perfect and you don't fail. Walking integrity with the Lord is living your life with all honesty, with all humility, and dependency sa Panginoong Diyos. And when He surfaces something wrong with you, no, wag tayong magreklamo. That's God's opportunity to surface or to restore or ayusin tayo ng Panginoong Diyos. No, madali itong madali nating pinapalinis at pinapaayos sa Panginoong Diyos. You work at it until kalugod-lugod na sa harap ng Panginoong Diyos. And you live an honest life na walang pretensions, no? Hindi ka nagkukunyari, hindi ka nagpe-pretend sa harapan ng tao at sa harapan ng Lord. And you live an earnest life na ang goal natin every day is mag-glorify natin ang Panginoong Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Let us all pray. Yes, Lord God. Father, this afternoon, amin pong pinapresent po sa inyo yung buo naming pagkatao, Lord God. Just like yung prayer po ni David, Panginoon, Lord, ganun din po yung prayer of confession namin sa inyo pong harapan. Forgive us, Lord God. Lord, inaamin po namin lahat ng amin pong mga nagawang kasalanan sa inyo pong harapan. Lahat po ng mga pagkukunwari po namin, pagpe-pretend po namin, pagtatago po namin, Panginoong Diyos, Lord, inihahayag po namin ito ngayon sa inyo pong harapan. Dahil po sa inyo, wala po kaming maililihim. Wala po kaming maitatago. Kaya Lord, we offer to you everything in our lives, O God. Everything, Lord, that is not seen, Lord. Nagawa po naming mali. Tinago po namin. We do things secretly, Lord. Forgive us, O God. And help us right now to walk in integrity, Panginoong Diyos. Lord, baguhin niyo po yung bawat isa po sa amin. And Lord, give us that desire, Lord, a goal, starting this afternoon, Panginoong Diyos. Lord, amin pong ipapaayos po sa inyo. Aayusin po namin, Panginoong Diyos, yung tingin ng ibang tao po sa amin. At sa tulong niyo po, Panginoong Diyos, mabago po ito in the name of Jesus. And so that many people will know you through our testimony, through our integrity, Panginoong Diyos. Many people, Lord God, yung makakakilala po sa inyo, Panginoong Diyos, if we keep standing, Panginoon, sa pananampalataya pong ito, Panginoong Diyos. Lord, help everyone, O God. And especially, Panginoong Diyos, in public or in a private life po namin, Panginoong Diyos. Amin po ito, Lord God, na hinihingi yung pagsama mo po sa amin. Maingatan niyo po kami, Lord God. And may you always remind us, Panginoon, who we are, Lord God, sa amin pong buhay, Panginoong Diyos. Lord, patuloy po na ma-build mo yung character po namin. May you give us a strong conviction, Panginoong Diyos, and may you give us a courage, Lord God, to always say no, Lord God, sa mundo pong ito, Panginoong Diyos, Lord God, because we are different. Oh God, we want to shine, Lord God, because ito po yung Panginoong Diyos, yung inyo pong pangako po sa amin. This is who we are, Panginoong Diyos. And because we are living that kind of life, oh God, we are exalting you.
we are allowing you, Panginoong Diyos, na makilala, Panginoon, sa pamamagitan ng buhay ng bawat isa po sa amin, Panginoon. Lord, sa hapon po na ito, Lord God, I pray, Panginoong Diyos, just like what you said to King David, Panginoong Diyos, that when he confesses his sin, Panginoon, in front of Nathan, in front of you, Lord, sabi niyo po, Panginoong Diyos, pinapatawad mo na ang lahat ng kanyang pong kasalanan. And so, this afternoon, Lord God, ganun din po yung kiniklaim po namin, Lord God. Lord, pinapatawad mo na kami. Nililinis niyo na po kami, Panginoong Diyos. Pinapaging dapat niyo po kami, Panginoon, sa inyo pong harapan. And that's why, Lord, ang tingin po namin sa amin pong sarili po ngayon is as if po hindi nagkasala, Panginoong Diyos, dahil nilinis niyo na po kami, Panginoon. Lord, patuloy po na pagpalain mo po ang bawat isa sa hapon po na ito, Panginoong Diyos. At patuloy po, may we glorify your name, Lord God, through this life, Panginoon, in everything that we do, Panginoong Diyos, ma-honor po namin kayo, Panginoon. Purihin po kayo, aming Diyos. Sa inyo po namin tinataas ang papuri, ang pasasalamat po namin sa hapon po na ito, sa inyo pong pagtuturo po sa bawat isa sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ayan, palakpakan po natin ang Lord sa message niya. Sige po, makakaupo na po tayo. Ayan. Pwede po ba naming malaman kung sino na sa unang pagkakataon na nakasama po namin today sa church? Pwede po bang taas ang kamay? Sige, at tayo po tayo. Sige po, wag po tayong mahiya. Masaya po kaming kasama namin kayo. Sige po, tayo po tayo. Yung mga nag-invite. Ayan, sige. Pati po yung mga nag-invite.